Ikapitong araw na ng aming bagong kasal ng asawa ko. Hindi ko inaasahang ginagawa niya iyon sa likod ko, kasama ng stepmother ko. Ang ginagawa nila, yung ganong bagay. Ano nang ginagawa ninyo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na maghanda ka ng maraming ulam? Bakit ka umakyat? Sinong nagpapaakyat sa'yo nang hindi ka man lang kumatok? Sumasakit lang ang katawan ko. Pinapamasahe ako ni Chen Chen. Pinapamasahe ako. Hanggang sa kama na ang masahe, wala na ba kayong hiya? Luxiao, ano nang pinagsasabi mo? Jiang Chen. Sinaktan mo ako. Ano nang hindi mo alam sa sinasabi ko? Anong ingay-ingay? Ay naku, anong nangyari, anak? Nanay, tatay, Tito Lu, tama lang na dumating kayo. Si Luxiao, sinasabi niya. Sinasabi. Anong sinasabi? Mahal, wala na akong mukhang maiharap sa mga tao. Ako, sumasakit lang ang lig ko. Si Xiao Xiao ang nagluluto. Pinapamasahe lang ako ni Chen Chen. Hindi ko inaasahan. Naisipin niya kami ng ganito kalala. Hindi. Hindi ganito. Tama si tita. Kakamasahe ko lang sa kanya nang. Biglang pumasok si Luxiao, tapos, pinagbintangan kami ng ganong bagay. Tatay, maniwala ka sa akin. Totoo lahat ng sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. Imposible, anak ko yan. Alam ko ang ugali niya. Hindi ko ang alam. Kalokohan, alam ng lahat na mabait ang anak ko mula pagkabata. Ginagamit lang nila ang kabaitan ng anak ko. Kahihiyan sa pangalan ng pamilya namin. Zilimeng, kahit stepmother Montag siya. Pero itinuring kanyang tunay na anak. Paano mo naiisip yon? Tatay. Nangangako ako. Silang dalawa. Ginagawa nila yon. Lucian. Ito ang magandang anak na pinalaki mo. Mukhang yung investment sa pamilya Lu. Kailangan kong pag-isipan ulit, hindi. Magdali ka at humingi ng tawad kay Chen Chen at sa kanila. Humingi ako ng tawad. Nagkikita sila ng patago sa likod ko. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Tumahimik ka. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Dinumisan mo ang pangalan ng asawa mo at ng madrasta mo. Bakit ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Mahal, okay lang. Bilang ina, hindi ako makikipagtalo sa mga bata. Basta ngayon, kung si Xiao Xiao ay tapat na magsisi. Para bang walang nangyari. Tama si Xiao Xiao, humingi ka lang ng tawad ng maayos. Pwede na naming kalimutan to. Jiang Chen. Hiwalayan na tayo. Ikaf. Xiao Xiao. Makinig ka sa nanay mo, humihingi na ako ng tawad, okay na ba? Xiao Xiao, Pekingan Montag ako. Tulong. Xiao Xiao. Ako ay muling nabuhay. Bumalik sa panahon bago mangyari ang lahat. Noong nakaraang buhay, kayong dalawang hayop, sinabi ninyong ako ang nagsinungaling. At ako pa mismo ang itinulak ninyo pababa sa hagdan. Ngayong pagkakataon, sa harap ng lahat, ilalantad ko ang kasinungalingan ninyo. Para kayo ang mapahiya at masiraan ng puri. Ito ay malakas na gamot na pampurga na hinanap ko sa veterinaryo. Isang piraso lang, sapat na para mapadumi ang 10 baka. Bless you. Kayo. Mag-enjoy kayo. Bless you.
Kung mahilig kayong magnakaw, magnakaw kayo ng magnakaw. Dos. ISA. Panis. May problema. Parang nawawala si Jiangshen at ang nanay ko. Anong sinasabi mo? Mayos naman sila. Bakit sila mawawala? Baka lumabas lang, hindi ka lang sinabihan. Hindi totoo. Parang nawala na sila sa mundo. Sumisigaw ako pero walang sumasagot. Tumawag ako pero hindi sila sumasagot. Imposible. Nakita ko lang kay Chen Chen na pumapasok sa taas. Lakat. Anak, Chen Chen, nandiyan KBA? Bakit ngayon lang kumakatok ang nanay mo? Parang nasa labas din ang asawa mo. Oo. Bahala na. Kahit lumabas tayo ngayon, mabubuko pa rin tayo. Mas mabuti pa. Ipagpatuloy na lang natin. Ang galing mo talaga sa paghahanap ng kasyahan. Anak, Bakit parang may naririnig akong ingay sa loob? Chen Chen, hindi kaya talagang nandyan? May nangyayari kaya? Buksan mo na lang. Ay, nay. Kung nandyan sila, edi sana nakabukas ang pinto. Eh saan kaya pupunta ang taong ito? Hindi kaya. Nakidnap. Ano, nakidnap? Ito. Kahapon ko lang nabasa sa balita, may wanted suspect. Espesyalista sa pagbukot ng mayaman. Ha? Huling beses. Ay nasa paligid lang ng subdivision natin. Ha? ito. Tol, hindi kaya may nangyari sa anak natin? Sabi ko sa iyo, bakit pa tayo nakatayo dito? Ha? Hanapin na natin. Oo, bilis, bilis. Simula pa lang ng laro sa mundong ito. Gagawin kong walang takas ang lahat. Hoy! Search and rescue team ba ito? Ang asawa ko at ang nanay ko. Parang nawawala. Mga netizen, pakiusap, tulungan ninyo akong hanapin ang asawa ko. Pati ang hipag ko. Ika-negatibo 21 siglo na, sa liwanag ng aw. 2 tao pa ang nawawala, hindi kaya. Nadala sa compound, Hindi ba ito ang bahay ni Boss Jiang? Nawawala ang binata. Halika tingnan ninyo. Nawawala ang binata at ang biyena niya. Meron palang ganito. Tingnan ninyo, tingnan ninyo. 7 araw pa lang ng kasal, nawawala ang asawa at stepmother. Hindi ba ito ang top tier na mayamang pamilya Jiang sa Beijing? Tahimik. Itigil muna ang ginagawa nyo. Halika rito agad. Xiaolin, kayong team A. Kontakin agad ang nag-post ng video. Kailangan makuha ang first-hand info at interview rights. Team B, mag-imbestiga agad sa paligid ng nangyari. Interviewin ang mga kapitbahay at property management. Lahat. Ito ay super malaking balita. Kailangan tayo ang unang makakuha. Galaw-galaw. Bilis. Gets. Chief, kumakalat na itong balita sa buong internet. Isa sa mga nawawala si Jiang Chen, tagapagmana pa ng Jiang Group. Lahat? Oo. Ipatawag lahat ng tao. Full force tayo. Sa rescue mission na ito, kailangan mahanap sila. Sa operasyong ito, ako mismo ang mangunguna. Tapusin agad. Klarong-klaro? General, lumabas na ang sasakyan. Nakita mo na ba ang taong ito? Ito, isang kopya. Nawawala ang tao. Tulungan nating hanapin. At maghanap tayo. Halika na, tayo na. Salamat ha. Tulungan tayong maghanap. Nakita niyo ba ang taong ito? Ano ba nangyari? Zeno 2? Pero tara't hanapin natin. Halika't maghanap tayo. Hanapin natin. Salamat, salamat. Walang problema. Limeng Jiangchen. Limeng Jiangshen.
Naghanap na dito, wala eh. Saan kaya sila? Lahat ng lugar hinanap na. Wala pa rin, Limeng. Jiang Chen. Parang may naririnig akong tumatawag sa'yo. Mali ang pandinig mo mahal, tara na't simulan na natin. Hindi na ako makapaghintay. Tingnan mo yung pagiging excited mo. Uminom muna ako ng gamot. Dagdagan ko para walang maging problema. Ang galing mong mag-isip mahal. Nakita mo na ba ang dalawang ito? Ito, ako na bahala. Sabihin ko sa'yo, matalas ang ilong ng aso ko, siguradong mahahanap natin. Salamat ha. Huy! Tingnan mo, nakita ko na. Amoy tayo lang, hindi na mapigilan. Talagang aso ay hindi nagbabago ng ugali. Hindi ba't gusto mo ng thrill? Ngayon, bibigyan kita ng thrill na sobra-sobra. Mga netizen, narito kami ngayon sa lugar ng villa kung saan nangyari ang pagkawala, kasalukuyang. Ginagawa ng rescue team ang thorough search sa paligid. Chief, na-check na ang mga CCTV sa paligid. Walang nakuhang. Larawan ng pag-alis nila sa subdivision. Paano nangyari yun? 2 tao. Bigla na lang nawala. Tuloy ang paghahanap. Opo. Sandali. Chief, parang may isang lugar pa na hindi pa na-check. Sandali, sumasakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa CR. Ang bango-bango, baby, gusto ko talaga ang amoy mo. Ang sarap talaga. Huwag kang magulo. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan kong pumunta sa CR. Bakit nakalok ang pinto na, tu? Mga notizen. Ngayon, ang natitira na lang ay itong wedding room, hindi pa na-check. Ayon sa reports, ang natitira na lang ay itong wedding room na hindi pa na-inspeksyon. Nandito na ang rescue team. Yung stepmom at asawa ay nasa loob at ayaw lumabas. AMM, paano kung mga mayayaman, iba talaga ang trip? Ano ba inisip Montag? Baka wala namang tao sa loob. Ano ba? Yang sinasabi mo, anak? Baka naman. Sinasabi mong nasa loob sila ng wedding room. Nagbibigay lang ako ng clue, baka nandyan talaga sila. Kung may tao talaga sa loob, bakit hindi sila lumabas nung kumato? Nga, bakit? Tito, posible bang may ginagawa sila sa loob? Na hindi dapat makita kaya ayaw lumabas? Ikaw, Luciao, ang daming tao dito. Ano ba yung sinasabi mo? Asawa mo yan at nanay mo. Tatay, ayaw ko rin naman to, pero wala sila sa cake. Hindi sila nakita sa labas, lahat ng lugar na check na. Ito na lang ang wedding room ang hindi pa. Pero hindi mo pwedeng. Sige na, huwag na kayong mag-away. Xiao Chen, subukan mo. Kung mabubuksan ang pinto. Opo. Chief, nakalok ang pinto. Parang boses ng mga magulang ko, bakit nandito sila? Baka nalaman na nila tayo. Ay naku, Hindi na kaya, bahala na, hindi ko na mapigilan. Palabasin Montag muna ako. hindi pwede, maraming tao sa labas. Kapag binuksan natin ang pinto, talagang wala na tayo. May tabi adiyan? Ako si Wang Ankwan, HPNG Rescue Team. Kung may tao, buksan niyo agad ang pinto. Kung hindi, gagamitin namin ang puwersa. Rescue team pa. Wala na talaga. Bintana. Tumalon tayo sa bintana, bilis. Pakiusap, hindi ko na kaya, palabasin mo na ako. Naku, ang daming tao sa labas. Hindi, bilis. Magtago ka na. Hindi na talaga kaya, lalabas na. Kunin ang tools, handa na tayong basagin ang pinto. Babagsak na ang pinto, bilis, magtago. Hindi na talaga, pakiusap. Hindi ko na talaga kaya.
Huwag mo akong pakiusapan, ako ang nagmamakaawa, konting tiis pa. Kapag nawala na ang mga tao sa labas, kahit ano gawin mo. Hindi pwede dito, kita agad mula sa baba, ano gagawin natin? Kama. Sa ilalim ng kama, bilis, magtago sa ilalim ng kama. Si Luke Xiao, bakit solid ang kanyang kama? Hindi na talagang. Tumabi kayo, tumabi. Talagang. Shen, nandito ka pala talaga. Ano nangyari sa iyo, anak? Bakit ang tagal mo magbukas? Akala namin may nangyari sa iyo. Tatay, nanay, tito, medyo lasing ako kagabi. Siyang natulog. Ikaf. Bakit ang daming tao? Zig Xiao pala. Hindi kanya makontak pati ang biyenan mo, nag-alala kami. Kaya tinawagan namin ang lahat para tumulong. Mga manunod, isa sa mga nawawala, ay natagpuan na. Ayon sa kanya, Masyado lang siyang natulog, hindi narinig. Ang isa pang nawawala ay hinahanap pa rin. Ang ganda ng tulog mo. Nabasag na ang pinto bago ka nagising. imposible, may tinatago talaga kayo kaya hindi nagbukas. Mahal, buti okay ka lang, pero nasaan ang nanay ko? Hindi ba kayo magkasama? Nasaan ang nanay mo, hindi ko alam. Ay, Xiao, ano sinabi mo kanina? Nawawala ang nanay natin, kailan pa ito nangyari? Tatay, bakit ngayon mo lang sinabi? Ako. Tatawagan ko muna si nanay para hanapin. Magpanggap ka pa, ngayong araw sabayan kita hanggang dulo. Naku, sagutin mo na ang tawag ito. Hello? Oh, Nay. Hello? Ang hina ng signal mo. Oh, Nay. Nay. Naku, mahal, nakalimutan mong buksan ang phone mo. Naku. Nakatulog ako ng mahaba, nalilito pa. Pero dahil okay naman ako, dali, hanapin na natin sila. Alam kong nag-aalala ka sa kaligtasan ni nanay. Huwag kang mag-alala, siguradong ligtas si nanay. Ganito, tatay, nanay, tito, Xiao. At lahat ng mga kaibigan, lumabas muna kayo. Magpapalit lang ako ng damit, lalabas na ako agad. At sasama sa inyo sa paghahanap. Sige, walang problema. Samahan kitang magpalit. Dahan-dahan lang. Ito, Luciao, ang kulit mo talaga. Ano ng problema, mahal? Gusto mo bang tulungan kitang magpalit? Sige, pipili ako ng isa para sa iyo. mahal. Ayun, nandito pala. Mahal, kaya ko na to. Huwag. Mahal, tulungan kita. Luke Xiao, hindi ka pa ba titigil? Maraming tao dito, naghihintay para hanapin si nanay. Gusto mo bang sayangin ang oras dito? Kung may mangyari kay nanay. Kaya mo bang panagutan yon? Ha? Luke Xiao. Hindi natin alam kung buhay pa si nanay mo. Tapos dito ka nag-aaksaya ng oras. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Xiao, tingnan mo tag. Maraming tao at kamera dito. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Ay naku, tama na. Huwag na nating patulan. Mas importante ang paghahanap. Xiao Chen, tara na. Naku, lahat na sila lumabas. Teka. Naririnig niyo ba yon? Ano? Parang mas mabaho pa ito kaysa sa kinain kong. Stinky tofu kanina. Ano? Song amoy na? Lu? MS Lu, may alaga ba kayong hayop dito? Halimbawa, aso? Hoy,
Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang mga aso ay mabango, pero ang bagong bahay ng kasal ay napakabaho. Parang lumalabas na ang amoy sa screen. Ay, pasensya na kayong lahat. Hindi maganda ang digestion ko nitong mga araw na ito. Talagang pasensya na. Yuh! Ang amoy dito ay talagang... Yuh! Napakalakas. Kapag naamoy ang Thai, hindi mapigilan. Talagang ang aso ay hindi nagbabago sa pagkain ng Thai. Labas na tayo. Tara na. Tita, ang cute ng aso mo. Ikaw pa ang may magandang panlasa. Hahaha. Saan galing niyang patay na aso? Umalis ka. Alis dyan. Naniniwala ka bang sasampalin kita? Natakot ako. Ang laki-laki mo na, nakikipagtalo pa sa maliit na aso. Walang modo. Bobby, huwag kang umiyak. Bakit ganon ka ka-excited, Jiangshe? Parang may nakita ako sa loob ng aparador. Tao. Toto ba? Ay, asawa, bakit parang kinakabahan ka? May ginawa ka bang bagay na hindi dapat makita? Manugang, ano ang ibig mong sabihin? Anong klaseng tao si Chen Chen? Hindi mo ba alam? Sabi ko, Bienan, ilang araw pa lang ang kasal. Ang iyong mahal na anak na babae, may ganun na agad na sinasabi. Luke Xiao. Bago pa makapasok, nagdududa na agad. Chen Chen. Sa iyo, sa akin, sa kanyang Bienan, hindi ba sapat ang kanyang kabutihan? Di ba, sapat na ba ang aking kabutihan sa inyo? Lalo na sa iyong biyenan. Mas mabuti pa kaysa sa akin na asawa mo. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag na kayong mag-away, may isa pang tao na hindi pa nahahana. May oras pa kayong mag-away dito. Xiao Chen, ipaalam mo agad sa lahat na miyembro. Maghanda pa sa ikalawang paghahanap. Alis na tayo. Hindi ko na talaga matiis ang amoy. Ag. Mga kasama, sandali lang. Ano PA ang kailangan Montag, Lu? Director Wang kanina. Sa social media, nag-post ako ng missing person. Ngayon, Mayroon ng daan-daang mensahe sa inbox. Gusto mo bang tingnan kung may mga clue? Buksan natin. Naitay, mas importante ang paghahanap sa tao. Tingnan ka o. Luciao, ang cute-cute mo. Mukhang sinadya mo to. Sabi nito nakita niya. Gusto Montag bang ay message siya. Hindi alam nito. Hindi naman siya nakatira sa Beijing. Mag-scroll pa tayo pababa. Hala, teka. Parang asawa ka o, tong nasa litrato. Hindi. Nay, paano mo nakita? Hindi naman kamukha. Ayoko na, mauubos ang oras natin dito. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi ito magandang paraan, sayang lang ang oras. Ganito na lang, hanapin muna natin si MS Lu. Pakyantay lang po. Ibigay ang account details kay Xiao Chen. Magpapadala kami ng tao para i-verify ang mga mensahe. Hala, Bumaba na rin ang interes sa kaso. Alis na tayo. Sa wakas alis na rin. Tapos na ang hirap. Mga manunod. Hanggang sa muli. teka. Mahal. Hindi ba to yung damit pansariling suot ng nanay ko kaninang umaga? Bakit nandito? Kunan mo, may nangyayari. Ayun, may chismis pala. Nak, Nahihiya akong isuot to. Naku. Kanina kasi nagmamadali. Bigla ko na lang itinapon sa drawer. Bakit nasa drawer mo ang damit pansarili ng asawa ko? Ipaliwanag mo. Ito. Gusto mo ng eksena? Sige, bigyan kita. Mr. Jiang, babalaan kita ulit. Kung may alam ka at hindi mo sasabihin, pananagutan Montag yan. naku, Chen Chen. Kung alam mo talaga kung nasaan siya, sabihin mo na kay Director Wang. Nanay, tatay.
Talagang hindi ko alam kung ano ang nangyari. Iyak na si Luciao kaninang umaga. Ang naglagay sa drawer tapos nakalimutan niya. Parang ako nga ang nakalimot. HMP. Hindi mo agad sinabi, muntik na akong magkamali kay Chenchen. Buti na lang at natauhan ka. Pero, mahal, yung boat ng contraceptive pill sa bedside table natin. Nung huling kinain ko, 2 pa ang natira. Bakit ngayon? Wala nang natira. Ito. Ay, kagabi kumuha ako ng vitamin, nagkamali ako, hindi. Ba pwede? Pero, iisa lang ang bote ng gamot sa tabi ng kama natin. Sigurado ka bang nagkamali ka? Sigurado ako. Siyempre sigurado. Talaga bang nagkamali ka? Naku Manugang, bakit mo pinoproblema yan? Normal lang naman ang makakain ng maling gamot. Hindi ba? Na, madilim kaya nagkamali, may problema ba? Kakaiba, sobrang kakaiba. Ito kasi ay espesyal na laxative. Nahiningi ko sa veterinaryo, 1 piraso lang nito, kayang magpalabas ng 10 baka. Mahal, bakit kinain mo, wala man lang nangyari? Laxative, ikaw. Si Luciao pala itong maliit na to. Malakas ang sikmura ko, hindi ba pwede? Ikaw pala itong maliit na to, paglabas ko, Sino ang nasa loob? Aray, nung sinabi mo yan, Aray. Bigla akong sumakit ang tiyan. Naku anak ka okay ka lang ba? Ang contraceptive pills ay kinain mo bilang vitamin. Ha? Sino ang niloloko Montag? Alam mo, inaiwan. Luciao, kasalanan mo to. May sira ba ang utak mo na maglagay ng lasative sa bahay? Naku nay, mali po kayo sa akin. Hindi ko naman siya pinilit kainin yun at saka. Bago ko pa man sabihin to, okay naman siya, di ba? Ito. Xiao, tama na yan. Hanapin na lang natin ang importante. Kung lumaki pa ang gulo, masasaktan ang Jiang Corporation. Hindi mo kayang panagutan. Director Wang, humanap muna tayo ng tao. Pagkatapos, ako si Jiang Dashan. Tiyak na magpapasalamat ng malaki. Walang anuman, trabaho lang namin ito. Pero, Mr. Jiang Chen, tatanungin kita ulit. Alam mo ba kung nasaan si Limeng? Sandali lang, konting tiis, alis na tayo. Director Wang, talagang hindi ko alam. Hanapin niyo na siya, nag-aalala talaga ako. Sa kaligtasan ng biyanan ko. Ang anak ko, hindi nagsisinungaling. Na, bakit hindi pa tayo maalis? Mahal, kung sinasabi ni Direktor Wang na may alam ka. Bakit hindi ka na lang manumpa na hindi mo alam kung nasaan ang nanay ko? Tapos na ang usapan. Ano, takot ka? Sino-sino ang takot? Di manumpa ka na. Luciao, ang cute mo. Hindi ko na mapigilan. Ano pa na ako? Ayos, lakas ng loob. Ngayon, harapin mo ang kamera. Harapin mo si Direktor Wang at manumpa ka sa harap ng mga magulang natin. Nananumpa ako sa langit. Kung alam ko kung nasaan si Limeng, ako ay Ano ang... mawawalan ng lahi at luluhod ako sa iyo para humingi ng tawad. Palabasin niyo ako. Yung pinto ng kabinet, gumalaw pa kanina? Parang oon ka, nakita ka gumalaf talaga. Tingnan niyo, yung kabinet, gumalaw ulit. Naku, baka may tao talaga sa loob. Hindi, likod ko lang nangangati. Mahal, bakit ka ganyan kabahala? Kung hindi ka gumawa ng kahiyahiyang bagay, Luciao, hindi ka ba titigil? Sinabi ko na. Hindi ko alam kung nasaan ang nanay mo, ang laki-laki niya. Pwede ko bang itali sa sinturon ko? Tumahimik ka nga. tatay, kailan ka nagpakulay ng buhok? Anong kulay? Ano ba naman yan? Wala, medyo berde lang. Berde, Manugang, bakit mo naisip yan? Isa sa kanila ay stepmother mo, ang isa ay asawa mo. Karapat dapat ba sila? Medyo masyado na yan, Luciao. Kung ulitin mo tak yan, mananampal kita. Tatay, hindi mo na kailangang magpanggap dito.
Akala mo ba hindi ko alam? Natatakot ka lang. Na magalit si Chairman Jiang. Natatakot ka na hiwalayan ako ni Jiang Shen. Dapat sana ay malinaw na ako noon pa. Noong sinusuportahan mo akong pakasalan si Jiang Shen. Hindi ba't dahil lang sa pera ng pamilya Jiang? Ikaf. Ngayon, kung hindi kita papaluin hanggang mamaga ang bibig mo, hindi ako ang tatay mo. Ang ingay. Ang ingay. Tay, hindi ba pwede rin tayong magpustahan? Kung mali ang sinasabi ko, paano mo gusto akong humingi ng tawad? Ganoon din ang gagawin ko kung... Totoo ngang niloko ako. Magmamakaawa rin akong humingi ng tawad. Huwag. Hindi ko kayang tanggapin, humingi ka na lang ng tawad. Jiang Chen, mahal ka o. Palabasin mo na ako. Ano BA? To Jiang Chen. Ano ang ibig sabihin ng text na to? Kayong pamilya Jiang, nagkukulong ba kayo ng tao? Mga kababayan, Kamakailan lang, ang mga nasangkot ay nakatanggap ng isang text. Ang laman ay maaaring may kinalaman sa illegal na pagkulong, illegal na pagkulong. Kaya pala mayaman ang mga Jiang, ganito pala ang ginagawa nila. Ang binata, gumagawa ng ganito. Naku, hindi kaya magsara ang kumpanya? Chen, Noyon. Kailangan mong ipaliwanag sa akin ng malinaw. Tay, ito ay isang text lang na spam. Bilang tagapagmana ng pamilya Jiang, paano ko gagawin ng ganitong illegal na bagay? Tulong. Hindi ka una kaya, Chen Chen. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo sa akin ng mahina, tulungan kita. Nanay, nagkakamali kayo sa akin. Hindi ito ang iniisip niyo. Director Wang, kung sabi ng asawa ko ay pagkakamali lang. Bakit hindi na lang natin tawagan ang numerong ito? Tama. Ginong Jiang. Pakiusap, i-unlock mo ang iyong telepono. Mahal. Asawa, bukod sa akin, may pangalawang mahal ka pa pala? Ito ay pangalan lang ng isang kliyente ng kumpanya. Ang pangalan niya ay Mahal, huwag kayong maghinala. Kung hinala lang, tawagan natin para malaman. Gusto ko rin malaman kung sino ang pangalawang mahal na to. Patayin mo na ang telepono. Hindi ba't ito ang ringtone ng asawa ko? Mga kababayan, Kamakailan lang. Sinabi ni Ginong Lu na sa loob ng kwarto. May parehong tunog ng cellphone ng asawa niya. Ang nakalagay sa contact name ay ang baby ni MR Jiang. ano? Tutu pala? Stepmom at asawa? Hindi kaya. May pangalawang baby ka rin? Sumpa ko, kung may pangalawang babi ako, mawawalan ako ng lahi. Ay, tama pala ang hinala ko. Mga kaibigan, gets nyo ba? Nakikismis ako tapos boss ka o pala ang involved. Grabe talaga ang mga kabataan ngayon, ang wild. Umalis kayo diyan. Ay, Director Wang, mali ang narinig niyo. Tunog ng dial tone ko lang yon. Mali? Eh ang daming tao rito. Lahat mali rin ang narinig? Di MR Jiang, milyon-milyong netizens sa live stream. Ang nagchat na narinig nila. Lang milyon? Oo, boss Jiang. Concerned ang netizens sa nangyayari sa Jiang Corporation. Honey, bakit kabado ka? Kung wala naman talagang problema, buksan mo na lang ang kabinet para makita ng lahat. Huwag mo nang patagalin pa. Siya, anong kalabalo? Wala akong kinakautan. Ikaw ang nagpapatagal dito sa lahat. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Hindi mo ba nakikita ang itsura mo? Pinakasalan kita dahil swerte mo sa past life mo. Gusto mo hiwalayan na kita? Naiirita na. Luciao, tignan mo ang itsura mo. Parang wala lang SIO. Tignan mo ang nangyari kay Chen Chen dahil sa'yo. Simula ng bata siya, kailan pa siya nakaranas ng ganitong hirap? Director, sigurado akong may dahilan ang anak ko. At saka, kwarto ito ng anak ko, normal lang na may privacy siya. Chen, sabihin mo sa tatay mo ang totoo. Meron bang itinatago dito? Kung wala, andito ang tatay mo para suportahan ka. Ay, tama si Mama. Normal lang ang magkaroon ng privacy. Pero kailangan ko nang sabihin, ang laman nito ay mga confidential documents ng Jiang family. May kinalaman sa bilyon-bilyong proyekto, hindi pwedeng buksan. At Lisa, ang seryoso niya. Baka naman talagang inosente siya. Privacy. Confidential documents. Ang kabinet na ito, kanina ko lang inayos. Puro underwear lang natin. Ang laman yan. Ikaw, sinabi ko ng confidential documents, malamang pinagtatago ko. Ilagay mo. Oh. Pero mahal, dati lagi mo sinasabi sa akin. Hindi ka interesado sa pag-unlad ng grupo. Gusto mo lang umasa sa magulang.
Tatay, pinapangako ko, talagang confidential files ng grupo natin ang nasa loob. Huwag mong bubuksan. Luciao, ang anak ko ay sigurado na. Kung magpapatuloy ka sa pagulo, papahiwalayin ko kayo. Divorce. Tanggap ko. Pero kung ang nasa kabinet ay hindi confidential files, kundi mga bagay na ikinahihiya, ano ang gagawin mo? Bakit ka nandito ulit? Pienan. Ako ang may kasalanan, ako ang walang kwenta. Patawarin mo siya ngayon lang. Paano natin sila papaghiwalayin? Huli na, anak. Tatanungin kita ulit, may mga bagay ba sa kabinet na ikinahihiya? Tatay, kailan pa ako nagsinungaling sa inyo? Sigs, naniniwala ako sa iyo. May mga taong hindi natututo hanggat hindi nakakakita ng kabaong. Mahilig ka sa sugal, di ba? Sasabak ako sa pagsusugal sa iyo. Kung sa kabinet ay meron talagang ikinahihiya. Ako si Jiang Dashan. Ibibigay ko sa iyo ang buong Jiang Corporation. Ano? Top 3 sa Beijing na Jiang Corporation ibibigay. Grabe. Nababaliw na ba si Boss Jiang? Tatay, huwag. Gago KBA? Hindi ako baliw. Naniniwala ako sa pagkatao ng anak ko. Kung walang tao sa kabinet, luluhod ka sa harap ng milyon-milyong manonood at humingi ng tawad sa anak ko. Tapos, alas ka sa Jiang family. Deal. Ngayon na natin buksan ang kabinet. Huwag, bienan, huwag na. Sige na. Hindi na kailangan gawing masama ang sitwasyon. Huli na. Ikaw, anak, buksan mo ang kabinet. Makita niya kung ano ang nasa loob. Tatay, confidential files talaga, hindi pwedeng buksan. Anak, buksan mo. Ngayon, tatay ang bahala. Huwag mong isipin ang confidentiality ng grupo. Ano mang loss. Tatay ang sasagot. Anak, sinabi na ng tatay mo, buksan mo na. Bilis, close up shot. CR, pupunta ako sa CR. Ano pang hinihintay Montag? Buksan Montag na. Ang bagal Montag. Nakakainis ka. Buksan Montag na. Bakit hindi mo binuksan? Mr. Jiang, makipagkooperate ka. Ang galing mong magtago. Direktor, ano, Tongamoy? Ang baho. Lu. May tao ba dito? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Anak, bakit ang baho? Anong confidential materials? Ang baho talaga. Tatay. Ito yung bago kong invento. Secret result ng fermented tofu. Mabaho lang sa amoy, masarap kainin. Talagang nagtagumpay ang anak ko. Luke Xiao. Hindi mo ba sinabing may tao dito? Tinanong ko sa'yo nasaan ang tao. Talagang walang tao. Mga fake news media. Puro hype lang. Lu, baka artista lang, tunapinas veldo niño? Sabi ka unang gabi imposibleng gawin ang giyang nasa. Ang ganitong bagay. Tama. Lisa, may malaking problema. Pumupunta sa live stream. Ang mga tao mula sa buong bansa para lang tayo murahin. Umalis na tayo, ang baho talaga, nakakasuka. Hindi pwede umalis, ang views ang pinakaimportante. Luciao, ngayon mismo sa harap ng lahat. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Tapos, pwede ka nang umalis sa Jiang family. Boss Jiang, ganito na lang. Mali ang ginawa ng anak ko, pakiusap. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Huwag mo sanang payagan si Chen na hiwalayan siya. Mas pipiliin pang lumuhod sa iba kaysa maniwala. Sa sariling anak. Sabi ko na sa'yo, tumahimik ka na lang, ayaw mong makinig. Bumaba ka at humingi ng tawad kay Chen. Kanina, ano ang sinabi ninyong dalawa? Isang nagsabing puputulin ang lahi, luluhod at hihingi ng tawad. Ang isa naman, ibibigay sa akin ang Giant Corporation. Tama, pero ngayon kayo ang luluhod sa amin para humingi ng tawad. Mabuti pa nga yung pagmumukha mo sa sahig, anak. Ngayon din, hiwalayan na natin siya. Divorce. Ayos na ayos yan. Mga kasama, mga netizens. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang isang magic trick. Ang tawag dito ay malaking pagpapakita ng tao. Hindi mo ba sinabing walang tao? Zeno ito? Director Wang, ito ang aking stepmother. Ang mahal ni Jiang Shen, si Limeng.
Ano? Lahat, nahuli na natin siya. Naku, talaga nga at nahuli mo siya. Ginong Jiang, bakit pa? Nakatago sa aparador ang biyenan mo, Chen Chen. Di mo ba sinabing walang tao sa loob? Pati magulang niloloko Montag. Ipaliwanag mo nga, bakit galing sa aparador mo ang biyenan mo? Tatay, hindi po totoo yan. Bigla lang sumakit ang tiyan ni tita. Maraming tao sa labas, nahiya siya kaya. Pumasok na lang. Ayoko lang kayong magkaintindihan. Ito pa, espesyal na laxative mula sa vet, bakit? Ikaw ang kinain pero wala namang nangyari. Tara, close up shot. Tito, umalma ka po. Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Kita mo reaksyon niya kanina, siguradong. Akala niya kontraseptive ang kinain niya. Tito, talagang hindi totoo yan. Grabe ka, gutom ka na ba? Kahit ano kinain mo. Tatay, tanda-tanda na niya. Bata pa ako. Paano ko isa? Matandang babae. Ay op ka, subukan mong ulitin yang matandang babae. Ako. Papatayin kita. Ulitin mo yang matandang babae. Subukan Montag. Papatayin kita. Ginong Lu, kumalma ka po. Araw-araw kong tinitiis. Ang tatay Montag. Ngayon ikaw pa ang apak sa akin. Kung hindi ko masisira yung bibig mo, hindi ako Lu. Mga manunut. Sa ngayon, lahat ng ebidensya ay nagsasabing ang akusado at biyenan niya Ay may hindi tamang relasyon. Pero hindi pa rin niya inamin. Nagkakandara pa rin kahit nahuli na. Ang kapal ng mukha. Unang bises ko lang makakita ng ganito. Grebe, sabay-sabay niyang niloko ang asawa. At biyenan niya. Sulit ang panunod, sobrang intense. Chen Chen. 7 araw pa lang si Xiao Xiao dito. 7 araw. Nagbago ka na. Takabea? Ma, wala naman akong iba. Huwag kayong maniwala agad. Sa nakikita nyo, nasa kwarto ko siya. Eh di may relasyon na kami. Ang tigas ng mukha mo. Kahit masunog na, matitigas pa rin. Lumabas na nga sa apaador, nandiyan ka pa rin. Nakt adahilan. Mula nang pumasok si Xiao Xiao sa bahay. Aw-aw niyang hinuhugasan ang mga medyas at brief mo. Nagluluto pa ng sopas para sa iyo. Pa sa pagbubuntis, tapos ikaw. Sa likod ni Xiao Xiao, kumakabit ka sa asawa ko. May mukha ka pa bang magsasalita? Ikaw, ang kite-kite mo, ang mukha ng pamilya Jiang. Ngayon, nawala lahat dahil sa iyo. Ngayon, ang daming tao sa buong bansa. Nakatingin, paano na ako makakataas ng ulo sa mga tao? Naging pipi ka na. Kanino kanina ang sumumpa? Kung may tao sa aparador, luluhod ka at humingi ng tawad. At ikaw, kanina, milyon-milyong tao sa live stream ang nakakita. Kayo, gusto nyo bang mag-back out? Kayo, gusto nyo bang mag-back out? Xiao Xiao, humihingi ng tawad ang tatay mo. Hindi dapat ako nagduda sa iyo. Xiao Xiao, kanina ay nagkamali kami sa iyo. Pero, ang Jiang Group ay Malaking kumpanya, hindi pwedeng ibigay lang basta-basta. Alam kong ayaw niyong bitawan. Ganito, may isa akong kondisyon. Basta kaya ni Jiang Shen na tanggapin ito. Hindi ko na ito pag-iisipan. Sige, manugang, sabihin mo na. Tanong ko lang, sa live stream, ilan ang tao ngayon? At 5 milyon. Basta kaya ni Jiang Shen na tanggapin. Sa harap ng 5 milyong manonood, luluhod siya at hihingi ng tawad. Aminin sa publiko na siya ang unang nagtaksil sa kanyang biyenang babae. Siya ang unang nagtaksil. Ito, pwede na itong kalimutan. Nababaliw ka na ba? Gusto mo talagang lumuhod ako at humingi ng tawad? Woo, pagluhod lang ay okay na? Ang gaan naman ng parusa. Hindi mo naiintindihan. Para sa mayayaman, minsan ang dignidad. Mas mahalaga pa sa kayamanan. Chen Chen, narinig Montag ba? Lumuhod ka na at humingi ng tawad. Mahal ako. Huwag mo akong tawaging mahal, nandidiri ako. Huminahon ka, maraming nakatingin, bigyan mo ako ng konting respeto. Nung kumakabit ka sa biyenan mo, bakit hindi mo naisip ang respeto? Tama na yan. Huwag mo na akong ipahiya sa harap ng maraming tao. Paalisin mo muna sila kahit gaano katagal mo akong paluhurin, luluhod ako. Kahit sa washing board o sa cactus, luluhod ako. Ako? Paano kung hindi? Huwag kang magbiro kahit papaano ako ay.
Ang tagapagmana ng Giant Group at pinapahiya mo ako sa buong bansa. Hindi ba't ikinakahiya ng grupo natin to? Hindi ko alam kung nahihiya ka, pero alam ko. Kung hindi ka luluhod para humingi ng tawad, ang Giant Group ay magiging lunas sa hinaharap. Suwail, binigyan ka na ng pagkakataon ni Xiao Xiao. Ayaw mo pa ring magbago. Anak, humingi ka na ng tawad, ito ang pinaghirapan ng 3 henerasyon ng pamilya Jiang. Nanay, tatay. Hindi mo yung tawad ang nanonood. Kung luluhod ako, wala na akong mukhang maiharap. Ikaf. Binigyan ko na siya ng pagkakataon, hindi niya pinahalagahan. Kung ganon, tuparin mo ang pangako. Na-record na ba ang lahat kanina? Huwag kang mag-alala, buong bansa ang nakakita. Direktor, talagang napahiya ang Jiang Group sa buong bansa. Kung hindi nila ibibigay, babagsak ang stock market at pagdating ng panahon, mawawalan na sila ng kahihiyan at ang Jiang Group ay magiging isang hungkag na shell na lang. Hindi ba't ito ang opisyal na selyo ng chairman ng grupo natin? Ang selyo ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng chairman, mukhang. Seryoso si Boss Jiang ngayon. Sige, luluhod ako, sige na. Okay na ba to? 2 tuhod. Luxiao, huwag kang magmalabis. Jiangshen, ano ba ang drama mo ngayon? Nagluhod na ako sa'yo, ano pa ba ang gusto mo, you scheming woman? Para lang sa yaman ng pamilya ko, wala ka ng hiya. Jiang Chen, ibalik mo kay Xiao Xiao. Maraming tao ang nanonood. Ano ba ang gusto mong gawin? Anak, ibigay mo na sa kanya, maraming tao ang nanonood. Kung kinakailangan, babawiin natin ito sa hinaharap. Anong ibigay? Hindi naman ako nagloko, bakit ko ibibigay? Kung talagang wala kang ginawang mali, hindi ka namin pagbibintangan. Ngayon, tanungin natin ang aking ina. Ano ang sabi niya? Oo nga, hindi ba't may isa pang tao, nakakalabas lang sa kabinet. Yung lumabas kanina, Hindi na kailangan itanong pa. Sigurado mo na sa kanya. base sa pagkakakilala ko sa mga lalaki. Posible talagang hindi siya nandaya. Base sa pagkakakilala ko sa mga lalaki, talagang nandaya siya. Ano? Kaya mo ba? Hindi ko pa siya nakakausap, baka masabi niya. Tapos na tayo nun. Sige. Ayokong makialam sa mga problema nyo sa pamilya. Pero ikaw at si Limeng, mamaya. Sumama kayo sa akin sa istasyon para magbigay ng statement. Halika. Ito, hanapin natin siya. Halos tapos na ang palabas na ito, Limeng. Oras na para lumabas ka. Ang sarap. Isang oras na siyang nagtatay. Wala bang problema? Naabisuhan ko na ang medical department kanina. Handa na sila anumang oras. Lisa, hindi ko na talaga kaya. Ang baho na, gusto ko nang umuwi. Hindi pwede, matagal na tayong nagtiis. Tiisin mo rin ang baho. Ngayong Araf. Dapat tayo ang unang makakapanayam. Ito ba talaga ang tunog na kayang gawin ng asawa ko? Halika, maghanda na. Aray. Ang sarap. Ginang Lee, sinabi ni Ginang Luna ang birth control pills ay pinalitan ng malakas na laxative. Kumain ka ba? Ng gamot na ito, Ginang Lee, ay magkasintahan. Ginang Lee, nakita ng lahat na ang sender ay nakalabel na baby. Ikaw ba yun? Ginang Lee, si Ginong Jiang ba? Ang nagkulong sa iyo sa aparador. Tabi. Limeng, ang mga sinabi mo ngayon, kailangan mong linawin sa akin. Honey, may malaking pagkakamali. Pakinggan mo muna ako. Pak akamali? Itatanong ko sa iyo, 2 linggo na tayong hindi nakikita. Bakit ka PA uminom ng birth control pills? Ano? Matanda na nagpapakasarap sa bata. Hindi ka natatakot mabigla. Gaano na lang kalaki ang anak ko? Ganito Montag lang ako sinira. Ma, sabi ko na hindi ganoon. Apektado ka rin ng babaeng si Luxiao. Tita, sabihin mo sa kanila kung ano talaga ang relasyon namin. Kung ano ang relasyon namin kung malalaman. Ang kayamanan ng pamilya Jiang ay mapupunta kay Luxiao. Ano? Wala talagang anuman sa amin ni Chen Chen. Sa totoo lang, ako ang biyenan niya. Paano ko magagawa ang ganitong kasuklam-suklam na bagay?
asawa, mga kamag-anak, tulungan ninyo ako. Simula nang magpakasal. Zina Chenchen et Xiao Xiao. Itinuring ko si Chenchen na tunay na anak. Pero sino ang mag-akala na si Xiao Xiao ay laging nag-iisip ng masama? Tingnan ninyo, malinis kami, hindi talaga. Ganoon ang relasyon namin dahil si Luxiao ay masyadong marumi ang isip. Mga kasamang mamamahayag, SA Toto lang. ang nagloko ay hindi ako. Kundi. Zia. Ako. Sabihin mo nga kung kanino ako nagloko. May mukha ka pang banggitin si Xiao Xiao, yung ginawa mong pagtatago sa kabinet kasama si Jiang Chen. Hindi mo pa na ipapaliwanag, ngayon pinagbibintangan mo pa ang anak ko. Kung sinabi kong nagloko siya, nagloko talaga siya. Ginang Li, maraming tao ang nakatingin. Magsalita ka ng may basehan, kung hindi ay paninirang puri ito. Direktor Wang. Kung may paninirang puri ba ako, may nakakaalam dito. Marahil hindi alam ng lahat. Ang babaeng si Luxiao, bago siya naging mayaman, ay isang sikat na sales agent sa 4S shop. Ang kanyang diskarte ay ang pag-inom kasama ang mga kliyente sa gabi at paglabas ng hotel na hindi maayos ang damit. Ganoon niya nakukuha ang kanyang sales. Akala ko pa naman ay isa kang matinong babae. Hindi ko inakalang ganito kakababoy. Ay, nakita mo na. Munti ka nang maloko ng ganitong tao. Ano naman kung sales agent? Pagkikita sa lalaki ay pagloloko na. Maliwanag na paninirang puri ito. Tama ba? Siya ang nagloko, tapos siya pa ang nambubula. Sa tingin ko, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon, Ginang Lu. Totoo ba talaga ang mga ito? Hiengi, Lu, ikaw at ang mga lalaking kliyente. Bukod sa pag-inom at pagkain, may iba pa bang aktibidad? Hiengi, Lu, kayo. Ako si Luxiao. Matapat at prangka. Bawat isa sa aking mga nagawa ay malinis. Tungkol sa sinasabi niya. Tungkol sa pagiging kasama sa pagkain, inuman at tulugan. Na maruming gawain. Ako ang magtatanong sa inyong dalawa. Ilabas ninyo ang ebidensya sa harap ko. Huwag kayong magsalita ng walang basihan at gustuhin akong siraan. Panaginip lang ninyo iyan. Huwag kang magmalaki. Akala Montag wala ako? Tingnan ninyo. Tingnan ninyong mabuti, ito ang kanyang ebidensya. Ano? To? Kanina maroon pa. Bakit biglang nawala? Luxiao, sigurado ako na ikaw, patago. Nag-delete ng litrato. Yung lalaki sa litrato kanina. Nakayakap pa sa'yo, bakit pagdating sa'yo, wala na? Noong nakuha ko ang phone, ito na ang litrato. Bukod sa inyong dalawa, sino ang nakakita na nag-delete ako? Oo nga, hindi naman siguro niya dinelete yun. Nanay, tatay, nakita ko talaga kanina na nag-delete siya ng litrato. Maniwala kayo sa akin. Ginagawa na naman ninyo to dahil kayo ang sumugod sa akin. Huwag ninyong sisihin ako kung gagamitin ko ang pagkakataong ito. Para sirain ang reputasyon ninyo. Ayos ka talaga, Luxiao. Naintindihan ko na. Pinapalaki mo ang issue. Naghanap ka pa ng search and rescue team. Nagmedia ka pa, nagpost sa TikTok. Sinadya mong guluhin ang sitwasyon para isisi sa amin ni Chenchen para makakuha ka ng posisyon. Ang Sama Montag. Noon, akala ko nagkamali ako sa'yo. Nag-apologize pa ako kay Boss Jiang, hindi ko inakala. Nagagawin mo talaga to, nag-delete ng ebidensya at matigas pa ang mukha. Bakit ka nakaganyan? Sobrang nakakadismaya. Ang galing ninyong magsinungaling. Dapat kong matutunan yan. Teka. Kapag nag-delete ng litrato sa phone kayon, hindi agad nawawala. Nasa recycle bin pa iyon ng ilang araw. Kanina, sinabi mo na nag-delete ako ng litrato, edi buksan mo ang recycle bin. Para makita ng lahat. Hindi, mayroon pa sa recycle bin. Ang intimate video ko at ni Jiang Chen. Hindi pwedeng may palabas. Ms. Lee. Pakiusap, makipagtulungan ka. Ay bigla kong naalala, dati. Tinanggal ko ang larawang ito. Ngayon baka hindi na mahanap. Ibig sabihin, nung ipinasa mo kanina, walang laman talaga. Ay, pasensya, nakalimutan ko ito. Nakalimutan. Limeng, dapat nga. Hindi dapat ganito kalala memorya mo kahit yung lock screen password. Birthday ni Jiang Shen. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Talaga? Kanina nung naglalagay ka ng password. Nakita ko 0907. Password talaga ni Chen Chen. Luxiao, tama na yan. Mali ang nakita mo, ikaw ang may konsensya. Bakit mo? Isinisi sa akin ang kasalanan. MS Lee, bakit mo ginawang?
Birthday ng mag-aaral mo. Sinabi mo ng pangangalo niya, ngayon sinasabi mong tinanggal. Naku kunwari KBA. Nagsisinungaling. Li, pagilinaf Montag. Password lang naman. Birthday ko. Ano naman ang problema? Ano ang espesyal? Yun. Dapat may mali ito. Paano ito maaring maging ganitong pagkakataon? Heto ka na naman, nag-isip ng labis, kahit birthday niya. Ano ang ibig sabihin nun? Xiao, alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito? Sa grupo ngayon? Tigilan na natin ito. Bibigyan kita ng 30% ng shares. Hindi mo na kailangan maghiwalay kay Chen. Sich na. Hindi pwede, hiwalay, kailangang maghiwalay. Ibigay mo ang grupo sa akin, ikaw ang nagsabi. Ngayon 30% na lang, tunay nga ang boss Jiang. Sa negosyo, talagang magaling. Magplano. Malaki na ang 30%. Huwag kang masyadong greedy. Ako ang greedy o kayo ang may konsensya. Luxiao, sobra ka na. Hindi mo ba sinabi na may relasyon tayo? Kung may lakas ka, magpakita ka ng ebidensya. Kailangan ng ebidensya sa pangangalo niya. Siya ay galing sa kabinet. Hindi naman galing sa kama. Kung wala kang ebidensya, kakasuhan kita ng abogado. Isasakdal kita sa pagpaparatang. Naku, ang kapal naman ng mukha ng binata sa pagsasalita ng ganyan. Kung ganyan ang magiging chairman ng grupo, mas gugustuhin ko na lang mag-resign. Kung may lakas ka, ipakita mo ang ebidensya. Para makita ng lahat. Talagang hanggang sa huli. Matigas pa rin ang ulo. Ebidensya lang ba ang gusto mo? Meron ako. Hahaha, kung may ebidensya ka, bakit kailangan mong magtago? Tama si Chen. Kung wala kang ebidensya ngayon, hindi lang kita papagbayarin sa lahat ng pinsala sa reputasyon ng grupo. Patitiyakin ko pang hindi ka na muling makakapagtrabaho sa Beijing. Hindi natin kaya ang pamilya Jiang. Mas mabuting tigilan na lang. Nadulutan din ako ng asawa, masakit din sa akin. Pero naalala mo ba? Ang sinabi ko sa iyo, ang pagtitiis ay biyaya, tiisin na lang natin. Hindi naman tayo mawawalan ng laman. Igilan na natin. Noong una, tinanggap ko ang pagkatalo at nagresulta ito sa aking kamatayan. Sa buhay na ito, bakit ko tatanggapin ang pagkatalo? Noong nakaraan, dahil hindi ko nahuli ang inyong kasalukuyang ginagawa, kaya ninyo ako binaligtad at pinaratangan sa buhay na ito. Paano ako hindi mag-iingat at maghahanda para sa inyong kasamaan? Gusto kong makita ng lahat ang katotohanan. Tigilan mo ang pagpapanggap, bigyan mo ako. Xiao, tiyak na may pagkakamali dito. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Isara mo na ito. Huwag kang magmadali, malapit nang lumabas ang bida. Malaking balita. Ang nasasangkot at ang kanyang biyen ng babae. Hindi tamang relasyon, napatunayan na. Mga manonood, narito sa aking likuran ang Makikita ninyo. Tigilan ang pagkuha. Hindi ako yon. Pwede ito, tigilan ang pagkuha. Hanggang ngayon ayaw mo pang aminin na ikaw yon? Papatayin kita. Sige, tigil na. Huwag mong saktan ng sobra. Huwag kang manakit, mahal. huwag mong saktan ang aking Chen. Ibalik mo sa akin ang aking Chen. Ano man ang gusto mo, binigay ko sa iyo, hindi kita pinabayaan. Pero ikaw, nakipagtalik ka sa manugang ko. Hindi mo ako narespeto. Mabuti nga sa inyo, dapat kayong saktan. Naku, naglukon ka talaga. Kakampi ka upi naman kanina. Katulat ka ni Jiang Chen. Ibalik mo ang dangal ng anak ko. MR Jiang, huwag kang magalit. Umalis kayo. Tatay, ano ba gagawin mo? Anak mo ako, huwag kang magalit. Peke lahat ito. Pinatripan lang ako. Magsalita ka na. Uun ka, tama si Chen. Pek lahat ito, wala kaming kinalaman. Hubak. Xiao. Kami ang may kasalanan sa'yo. Nabigo akong turuan ang anak ko. Hindi na ako karapat-dapat maging chairman ng Jiang Corporation. Jiang Chen, pinaghirapan kitang palakihin. Pinag-aral kita sa abroad sa pinakamagandang eskwela. Binigay pa sa'yo ang pagmamana ng Jiang Corporation. Ito ba ang kapalit? Nakipagrelasyon ka pa sa biyenan mo? Ganito ka ba magpakababa? Pinahiya mo ang pamilya Jiang. Anak, bakit ka nagkaganyan? Magsalita ka. Pipi ka ba?
Gusto ko si Mengmeng, ano problema? Luxiao, makinig kang mabuti. Ang gusto ko ay si Mengmeng. Hindi ikaw. Anak, ano ba pinagsasabi mo? Hindi ako nagkakamali. Ano ba meron kay Luxiao? Puro trabaho lang alam niya. Kaya na araw-araw akong kasama at inaalagaan. Mas magaling si Mengmeng sa kanya ng 100 beses. Alam niya kung ano ang gusto ko. At kung ano ang kailangan ko. Eh ikaw, lahat bang nawa ko magulo ng problema? At ipahiya ako. Kung hindi dahil kay Mengmeng, hindi kita pakakasalan. Ano ba meron sa'yo? Wala kang itsura, wala kang kaalaman sa pag-ibig. Hindi ka man lang katapat ni Mengmeng. Hindi ka karapat dapat maging alalay niya. Nant idiri ako. Kadiri talaga. Bulag ang asawa niya, na pinakasalan pa siya. Paano mo nasabi ang ganitong? Kasuklam-suklam na salita. Naniniwala sa'yo ang nanay mo, niloko mo pa. Jiang Chen, sabihin mo sa sarili mo. Mula nang pakasalan ka ni Xiao Xiao, hindi ba't wala siyang hiningi sa pamilya Jiang? Kahit ang kanyang dote, ibinigay niya sa'yo. Ngayon, ganito mo siya tratuhin? Hindi ka nahiya kay Xiao Xiao? Bakit naman ako nahiya sa kanya? Tama na, Jiang Chen. Hinamon mo siya sa harap ng maraming tao. Inalala mo ang away, at ulit-ulit mong hinadlangan ang aming investigasyon. Ngayon, ikaw ay sangkot sa sadyang paggadlang sa trabaho ng gobyerno. Tawagin ang search and rescue team sa labas. Papasukin agad para tulungan tayo sa pag-aresto. At ikaw rin, sumama ka para magsalaysay. Sandali. May sasabihin ako. Ito si Jiang Dashan. Talagang sobrang pagmamahal sa anak. Ginong Jiang, baka naman. Gusto mong hadlangan kami sa pagtupad ng aming tungkulin? Kahit anak mo siya, dapat pa rin siyang sumunod sa batas. May naisip ka na bang paraan? Tulungan mo si Chen Chen agad. Baka naman ayaw mong maalis ang anak mo? Mag-isip ka ng paraan para iligtas siya. Alam kong masakit sa'yo, pero ito. Siya ang unang nagkasala sa anak ko, at walang makakapali sa kanya. Tatay, alam kong nasa akin ka pa rin. Ibigay mo ang corporate seal ng Jiang. Simula ngayon, ang Jiang Group ay ipapamahala na kay Luxiao. At ikaw, mula ngayon, huwag ka nang lalapit sa Jiang family. Wala na akong anak na tulad mo. Nababaliw ka na ba, tatay? Bakit? Ang Jiang Group ay pag-aari ng pamilya Jiang. 3 henerasyon ang naghirap para dito, bakit ibibigay sa isang dayuhan? Biyenan. Hindi. Boss Jiang. Nagkamali si Chen Chen. Pero anak mo pa rin siya, at ang Jiang Group. Dapat lang na ipamana sa pamilya. Paano mo may bibigay sa isang dayuhan? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Huling pagkakataon na, ibigay mo ang corporate seal. Huwag mong ibigay. Kapag ibinigay mo, wala ka ng pag-asa. Ang Jiang Group ang iyong panghuling baraha. Huwag mong ipagkakaloob sa kanya. Sapat na si Mengmeng para sa'yo. Ang kayamanan ng Jiang family. Hindi ko na kailangan. Dalhin na siya. Ikaw, ang cute mo, hintayin mo lang. Xiaolin, sumunod ka. Zimulan Gayon. Ikaw na ang bagong chairman ng Jiang Group. Lumabas na sila, parehong hayop. Sibakin natin sila. Walong haya. Sibakin sila. Director Wang, pigilan mo sila. Huwag nang maghagis. Huwag nang maghagis. Patayin sila. Ubo-ubo. Yung mga nasa kamay nyo, itapon nyo na lahat. Tigilan na ang paghahagis. Patayin sila. Ang galing. Isang hole in one unit. Hindi ka o inasahan yon. Ang galing pala ni Boss Lu sa golf. Jiang Dashan, ano ang kailangan mo sa akin? Hindi, Boss Lu. Uminom po kayo ng saa. Dinala ko po itong Mingqian Longjing. Subukan nyo po. Boss Lu. Ang galing po ng mga paan nyo. Totoo lang po. Nung una, mukhang maunlad ang Jiang Group. Pero putol na ang kalahati ng cash flow. Lahat na matagal ng clients ko, lumayas. Grabeng problema talaga. Pero nang kunin nyo po,
sa loob lang ng 3 buwan. Tumalon ng 3 bises ang stock price. Nabalik din ang kumpanya sa top 3 sa Jing City. Talagang kahanga-hanga po. Jayang Dashan. Sabihin mo na lang diretso ang gusto mo. Yun nga po. Tingnan niyo po ako. Ilang dekada na ako sa negosyo. Medyo may alam din naman. Bukod pa, dati naman pong magkakapamilya tayo. Sana po ay... Wieder niyo po ba akong going vice chairman? Hanggang po kao. Susundin ko po lahat ng sasabihin niyo. Hindi ako makikialam. Magkakapamilya? Jayang Dashan. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpalaya sa akin? Sino ang nagsabing wala akong kinalaman sa kumpanya? Ah, Tayo. Matagal nang hindi magkakapamilya. bulag ako noon, hindi ko nakita ang tunay na ugali ng anak kong iyon. Nagkamali ako sa iyo, kasalanan ko ito. Ngayon, nagsisisi ako sa lahat ng nangyari. Teka. Hindi ko naman sinabing hindi kita bibigyan. Talaga po, Boss Lou? Ay salamat po. Pangako ko, susunod ako sa lahat ng sasabihin niyo. Ay nga pala, Boss Lou, matagal na kayong nakaupo. Pero wala pa kayong inauguration party. Ganito na lang. Ngayong gabi na ang handaan, ako na ang bahala. Gagawin kong bongga, sigurado po. Huwag masyadong magastos, simple lang. Ang importante ay ma-mention sa board. Ang pag-appoint sa iyo bilang vice chairman. Sige, ayusin ko na yan. Mga kasama, tayo'y magtagay. Ang ating grupo, sa araw na ito, talagang dapat tayong magpasalamat sa ating Boss Lou. Noong nakaraan, ang aking suwail na anak, nagdulot ng isang eskandalo, na nagpabagsak sa stocks ng Jiang. SA toto lang. Noong bagong salta pa lang si Boss Lou, hindi rin ako naniniwala. Pero sa loob lamang ng 3 buwan, tumaas ang halaga ng stocks ng 3 bises. Ang galing ni Boss Lou, walang duda. Toto yan. Noong nakaraan, ang malaking kliyente ng Southern Group, natapos lang ni Boss Lou sa 3 pangungusap. Mas magaling pa siya sa amin mga matatanda. Boss Lou, tagay ka OSA yo. Boss Lou, tagay ka rin SIO. Noong nakaraan, ang pamilya Jiang ay nagdulot ng hirap sa iyo, pero hindi mo yun inisip. At pinatuloy mo pa ang aming matanda sa grupo. Salamat sa iyo. Xiao. Humihingi rin ako ng tawad sa iyo. Noon, bulag at tanga ang iyong ama. Sa hinaharap, kung may mang-api pa sa iyo, kahit mamatay man ako, ipagtatanggol kita. Lahat tayo'y magalang. Ang tagumpay ng grupo ngayon. Hindi lamang ito dahil kay Luxiao. Ito ay dahil sa tiwala ng mga shareholders at sa pagsisikap ng lahat ng empleyado. Kaya tagay ko sa inyong lahat. At saka, may ipapahayag ako ngayon. Ang grupo ay nagdesisyon na gawin si Jayang Dashan bilang vice president ng grupo. Salamat, Boss Lou. Salamat sa mga shareholders. Pangako ko, gagampanan ko ang aking tungkulin at magiging ehemplo. Tutulungan ko si Boss Lou sa pamamahala ng grupo. Umalis kayo. Ano ang ginagawa ninyo dito? Hindi kayo welcome dito. Lumabas kayo. Umalis? Ang Jiang Group ay pag-aari ng pamilya Jiang. Babalik ako sa aking sariling teritoryo. Bakit ako alis? Bumalik ako para kunin ang nararapat sa akin. Ang karapatan sa pagmamana ng Jiang Group. Naglakas loob ka pang banggitin ang karapatan sa pagmamana? May karapatan ka ba? Wala akong karapatan. Si Luxiao ba ay may karapatan? Bakit siya walang karapatan? Si Boss Lou, sa loob lamang ng 3 buwan, nailigtas niya ang kumpanya. Pagdating sa kakayahan, mas magaling siya sa iyo na puro kalokohan lang ang ginagawa. At laging may problema. Huwag mong sabihin yan. Magaling si Boss Lou, pero kahit gaano pa siya kagaling. Ano ang mangyayari? Sa huli, ang grupo ay pag-ari pa rin ng Jiang. Saka, isang dayuhan lang siya. Bakit niya hawak ang negosyo ng pamilya Jiang? Tumigil ka. Hindi na siya. Takapakmana NG Jiang Corporation. Kung magpupumilit ka pa, huwag mong sisihin kung hindi kita kilalanin. Sino nagsabing si Jiang Chenang? Takapakmana NG Jiang Corporation? Hindi ko siya binanggit. Ang sinasabi ko ay, ang sanggol sa tiyan ko.
tingnan ninyong mabuti. Anak ni Jiang Chen ang dinadala ko. Ang batang ito ay tunay na dugong Jiang. Kahit nasa hinaharap, hindi ibigay ang Jiang Corporation kay Jiang Chen. Dapat mong iwan ito sa anak ko. Ano ba tu? Apo ko to sa dugo. Walang hiya ka. Nagbuntis ka pa. Hindi pa natatapos ang usapan natin. Tapos nagpakita ka pa. Magyabang. Ngayon pa lang, papatayin kita. Subukan mong galawin siya. Ay, bakit pareho kayo ng pangit na pagsasalita? Ni Luxiao? Sabihin ko sa'yo, Ang dinadala ko ay ang tanging supling ng pamilya Jiang. Pansamantala lang ang Lusa Korporasyon. ang batang ito ang magiging tagapagmana sa hinaharap. Pansamantalang chairman ka lang ayon sa salita ng tatay ko. Akala mo talaga, Luxiao, sa'yo na ang korporasyon. Lemeng, sigurado ka bang kay Jiang Chen ang bata? Kanino PA? Sa walang kwentang tatay mo. Ha ha ha. Ay, baka wala na siyang kakayahan ngayon. Ikaw. Tatay, hindi ba't gusto mong magkaapo? Pagkalipas ng ilang buwan, may apo ka na sa tunay na dugo. Pero paano kung malaman ng anak ko na ibinigay ng lolo niya ang Jiang Corporation sa isang dayuhan? Sa tingin mo, magagalit ba siya sa'yo? Tama ba, nanay? Ay, Paano mapupunta sa dayuhan ang yaman ng pamilya Jiang? Anong may isip ng apo mo sa hinaharap? Boss Lu. Huwag kang mahiya, kasama ni Tita Liu. 10 taon na naming inaasam ang magkaapo. Ngayon, may sanggol na. Ito ang ugat ng pamilya Jiang. Tingnan Montag. Noong nakaraan, si Jiang Chen ay nagkasala at dapat parusahan, pero inosente ang bata. Tumahimik ka, Jiang Gashan. Ang dami mong sinasabi, ang punto mo lang naman ay para maibalik mo sa apo mo. Ang Jiang Corporation, di ba? Hindi. Ako ay Silon. CJ, pwede kong pumayag. Pero may isa akong kondisyon. Ang sanggol sa sinapupunan ni Limeng, dapat ay kay Jiang Chen talaga. Ano ang ibig mong sabihin? Nagdududa ka na hindi akin ang anak. Luxiao, huwag kang masyadong magmalabis. Ano sa palagay mo? Anong klaseng tao si Limeng? Wala kang ideya sa puso mo. Pera lang ang importante sa kanya, hindi ang tao. Chen, tingnan mo, sinisiraan na naman niya ako. Mga kasinungalingan yan, hindi ganoon si Mengmeng. Minahal niya ako kaya siya sumama sa akin. Talagang hindi dahil sa pera, huwag kang magparatang dito. Mengmeng, alam ko naman na hindi ka ganoong klaseng tao, Luxiao, huwag ka dito. Nagsasawsaw ng away, kung may lakas ka, magpakita ka ng totoong ebidensya. Huwag kang puro dila dito. Totoong ebidensya, Jiang Chen. Paulit-ulit mong sinasabi na ang sanggol sa sinapupunan ni Limeng. Ay sa'yo, tingnan mo nga mismo kung ano ito. Azoospermia. Ito paano ito nangyari? At Zoospermia. Ang pangalan ay nasa unang pahina. hindi ito pwede. Ito, tiyak na pek ito. Tiyak na ito'y huwad na ulat na inihanda niya ng maaga. Gusto niyo bang tingnan mabuti kung kailan ang petsa sa ulat na ito? Anong araw? Noong nakaraang taon, Tama, ito ay mga pagsusuri na ginawa natin. Sa ospital noong naghahanda ako na magbuntis, takot akong masaktan ang pride mo. Kaya itinago ko sa'yo kahit yung pork rib soup na lagi ko. Iniihaw para sa'yo, may halo na iba't ibang. Pagkain na pampasigla ng semilya, sino mag-aakala, hindi ka pala magaling. Yun pala, hindi kay Jiang Chen ang batang ito. Chen, tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Baka nagkamali ang ospital sa ulat, o Kaya pinalitan niya ng palihim ang petsa. Kung gayon, iminumungkahi kong magpatest kayo ng easy. Baka may takot sa puso ng iba na ayaw magpatest. Tara, sumama ka sa akin ngayon. Chen, talagang gagawin mo ba? Ang DNA test? Di mo talaga ako pinagkakatiwalaan? Sumama ka sa akin. Chen, maniwala ka sa akin. Mula nang makilala kita, ikaw lang. At si Luchan ang nakakaalam nito. Yung matandang iyon,
wala na siyang ganong kakayahan. Ang batang ito, talagang sa'yo ito, maniwala ka sa akin. Ngayon, sasama ka ba o hindi? Chen, anong nangyayari? Umuwi muna tayo, doon na lang natin pag-usapan. Halatang may tinatago ka. Wala talaga. Pinabayaan ko pa ang kayamanan ng pamilya Jiang para sa'yo. Tapos nagloko ka pa sa likod ko, nagbuntis ka pa sa iba. Papatayin kita. Guardia. Babae, hindi kita patatawarin. Akala ko makakakuha na ako ng apo. Tatay, hindi kay Chen ang batang ito. Hindi kaya. Ang bata sa sinapupunan mo, baka sa akin? Hindi, si Luchan lang ang makakatulong sa akin ngayon. Kailangan kong ipasa sa kanya ang batang ito. Mahal, sa'yo talaga ang batang ito, nagkamali lang ako. At nakipagtalik kay Jiang Chen. Alam kong sa'yo ang batang ito. Kaya ayaw kong sumama sa ENA test. Lu, walang katotohanan ang sinasabi ng babaeng ito. Huwag kang maniwala sa kanya. Limeng, malas naming makilala ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakagulo ang pamilya Jiang. Hindi sana kami nagkaganito. Mahal, nagkamali ako, hindi na maulit. Alagaan ko ang bata, ipapanganak ko ito. Dahil sa batang ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, mahal. Tatay, kahit hindi. Kay Jiang Chen ang batang ito. Hindi rin naman siguradong sa iyo. Paano kung talagang sa akin ang batang ito? Gusto ko na ng isa pa, kaso maaga namatay ang nanay mo. Ngayon may pagkakataon na. Naintindihan mo naman ang nararamdaman ko, di ba? Hindi ko maintindihan. Xiao, alam ka o. Na nagkasala si Limeng sa atin. Pero naniniwala akong magbabago siya. Bilang mag-asawa, kailangan nating bigyan ng pagkakataon ang isa't isa. Lu, magising ka nga. Hindi lang niya tayo niloko. Sinaktan pa niya ang anak mo. Paano ka napapalambot? Si Lu Xiao ba ang iyong tunay na anak na babae? Gaano karaming hirap ang kanyang dinanas, hindi mo ba nakikita? Naisip mo ba ang nararamdaman ni Xiao? Si Xiao ay aking anak. Ngunit ang nasa tiyan ni Limeng, anak ko rin iyon. Xiao, anak, gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Tingnan mo, ikaw na ngayon ang chairman ng grupo. Masasabing tagumpay ka na sa buhay. Ngunit si Limeng ay iba, wala siyang anuman. Kaya ano? Hindi ako humihingi ng marami, gusto ko lang bigyan silang mag-ina ng pangalan. At seguridad, kaya tingnan mo, maaari bang ibigay mo ang ilang shares ng grupo? Sa kanilang mag-ina, okay lang ba? Mabuting anak, naririnig mo ba, sa hinaharap, ikaw na ang. Maliit na master ng grupo. Panaginip lang iyan, 3 buwan na ang nakalipas. Siya at si Jiang Chen. Nagkasala sa araw ng kanilang kasal, sunod-sunod. 5 beses akong inakusahan kung wala akong ebidensya. Ngayon, ako ang itinaboy sa bahay, minura ng buong mundo. At nawalan ng dangal. Hindi ba tapos na iyon? Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Sige, huwag mong ipilit ang tao sa sulok. Ngunit sa nakaraang buhay, ako ang pinilit niya sa sulok. Xiao, makinig ka sa akin. Ano ba ang sinasabi mo? Lu, may zira ba ang utak montag? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa party? Sinabi mong sa hinaharap. Mahal, pasensya na, kami ng anak ko ang may kasalanan. Kung ayaw ako tanggapin ni Xiao. Alles na lang ako. Noon ay noon, ngayon ay ngayon. Bantis si Limeng ng anak ko. Hindi ko hahayaang walang pangalan ang anak ko sa pagsilang. Lu, hindi mabuting tao si Limeng. At hindi ka rin mabuti, ginagawa mo ito. Sa iyong sariling anak, babalik sa iyo ang lahat. Tanggap ko ang anumang kapalit, matagal na akong walang anak. Gusto ko lang ng anak na lalaki. Ano ba ang mali doon? Ibibigay mo ba ang pangalan nila o hindi? Kung hindi mo ibibigay, hindi na kita tatay, hindi ka naman talaga. Hindi ba't ito ang pinakamayaman sa Beijing, ang Shen Group? Boss Shen, bihira kang makita. Bakit ka napariton gayon? Tingnan mong mabuti, mayroon ka ring infertility sa buhay mo. Hindi ka magkakaroon ng sariling anak.
Paano ako magkakaroon ng infertility? Paano mangyayari iyon? Walang imposible. Hindi lang si Luciao ang hindi mo anak. Kahit yung nasa tiyan niya, wala kang kinalaman. Imposible. Puro kasinungalingan. Tu. Nagtutulungan kayo para lokohin ako. Anak kao. Tu. Paano naman mawawala ang anak ko? Anak. Sa loob ng 20 taon, hinahanap ko ang tunay kong anak na babae. Et ngayon. Sa wakas, nakita na kita. Anak ko. Kamusta ka na nitong mga nakaraang taon? Si Boss Lu pala ang tunay na anak ni Boss Shen. Kaya pala ang lakas ng koneksyon niya. Grabe. Ngayon ko lang nalaman, si Boss Lu pala ay Mayamang Heres talaga. Naku, ang tanga kao. bulag ako sa katotohanan. Akala ko si Xiao Xiao ang nagpapaamo sa pamilya namin. Pero kami pala ang nagpapaamo kay Xiao Xiao. Tatay, Tulong. Akala ko nagbago ka na talaga. Pero ganun ka rin, walang hiya. Bakit mo to ginawa sa akin? Hindi ba kita inalagaan? Sabi ko na nga ba, yung babaeng yan, pag niloko kanya ng isang bises. Ulit-ulitin niya yan. Ngayon, nahulog ka rin sa bitag. Dazof mong magdusa. Dati, nagtataka ko kung bakit ang lupit mo kay Xiao Xiao. Ngayon ko lang nalaman, hindi mo pala siya tunay na anak. Anak, narinig kong maami kang pinagdaanan nitong nakaraan. Sabihin mo sa akin, anak, narito ako para ipagtanggol ka. Boss Shen, 3 buwan na ang nakalipas. Yung viral na skandal ng bagong kasal na asawa at madrasta. Alam Montag PA? Si Boss Lu ang bida doon. Parang nalala ko, yon. Naging trending PA nga yon. Oo, hindi lang sila nagtaksil. Sinisi PA nila si Boslu. Muntik nang masira ang pangalan niya dahil sa kanila. Et yang madrasta, siya rin yang babeng tu. Hindi ako yon. Boss Shen, yang suwail na yon, pinutol na namin ang relasyon sa kanya. Wala kaming kinalaman diyan. Boss Shen. Si Lucian. Mula sa pool, hindi siya naniniwala kay Xiao Xiao. Et hinurugan PA niya sinalimeng et Jiangchen. Halos si Xiao Xiao. Kanina pa niya pinagbantaan si Xiao Xiao. Napuputulin ang relasyon nila bilang mag-ama. Hindi. Nagkamali lang ako. Siya ang nagloko sa akin. Nagkamali lang ako. Ikaw PA yung. Nagpulos kay Xiao Xiao, nakasilbihan si Limeng, lumuhod at humingi ng tawad. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? May ganito pala. Ay ikaw talaga, Lucian. Ang anak ko ay nasa bahay mo. Nagtiis na napakaraming hirap. Hindi mo man lang siya ipinagtanggol. Imbes na tulungan mo siya, kasama ka pa sa pang-api sa kanya. Mga tauhan, narito. Putulin ninyo ang kanyang mga kamay. Pamatandaan niya, ang mang-api sa anak kong si Shenwan ay may katumbas na parusa. Oshen, kahapakan ninyo ako. Malaking pagkakamali lang ito. Hindi ko sinasadya ang pag-api kay Xiao Xiao. Oshen. Ako ang nalaga kay Xiao Xiao na mahigit ang gumpa. Mula pagkabata hanggang sa paglaki niya, ang kanyang mga pangangailangan. Hindi ko siya pinabayaan. Kahit walang malaking ambag, may konting naitulong din ako. Patabaring Montag akong gayon. Fide PA? Katarant aduhan. Hiniling ko ba sa iyo na alagaan ang anak ko? Akala Montag PA hindi ka alam. Sa mga taon niya sa kolehiyo, nagtrabaho siya habang nag-aaral. Wala kang hiya sa pagsasabing hindi mo siya pinabayaan. Papa, nagkamali na ako. Noon, tanga ako at hindi kita inalagaan ng maayos. Pero sa puso ko, itinuring kitang tunay na anak. Makios ab ka kay Boshen. Patabarin Montag akong gayon. Fide PA? bakit ako dapat humingi ng tawad? Tumahimik ka. Hindi. Hindi ako ang tatay mo. Tunay na anak. May tatay bang nananakit ng sariling anak? At magagalit sa sariling anak dahil sa ibang tao? Pero, totoo namang inalagaan mo ako ng mahigit 20 taon. Kahit walang pagmamahal, may konting utang na loob pa rin. Ipapadala ko sa iyo ang pensyon, sapat para sa iyong pagtanda. Sa hinaharap, huwag na tayong magkita. Salamat, Boss Lu. Pagkatapos niya, ikaw naman ang susunod. Anong balik emaw? Binabalan kita. Buntis ako, hindi mo ako pwedeng saktan. Xiao. Ganito na lang, bibigyan kita ng trabaho sa Lu Corporation. Gusto mo? Walang problema, gagawin ko ang lahat. CJ, nakasulat ito at ikaw ang pumirma. Simula ngayon, itinalaga si Limeng bilang tagalinis ng mga GC ng kumpanya. Linisin ng maayos ang lahat ng banyo kada kalahating oras. Ako mismo ang mag-inspeksyon. Kapag hindi pasado, ulitin mo. Hanggang sa maging pasado.
Hindi mo pwedeng gawin yan. Ginagawa Montag lang, yan para magich anti. Ikaw ang pumirma ng kontrata, hindi kita pinilit. Lemeng, ang mga ginawa mo nitong mga nakaraang taon, sapat na para makulong ka ng kalahating buhay. Ngayon, ito na ang pinakamagandang wakas para sa'yo. Maligayang pakikipagtulungan. Mga kasamang mamamahayag, hindi lang ito. Ang araw ng pagsasama ng dalawang malalaking kumpanya. Hindi pa rin ang araw na muling pagkikita ko sa aking anak na babae. Hindi makita sa loob ng magiging compound. Ito ang araw ng aming muling pagkikita. Ang lawang ito ay kinuha noong nawala ang aking anak na babae. Nitong mga nakaraang taon, hinanap ko siya sa halos buong bansa. Ngayon, sa wakas ay nakita ko na siya. Maligayang pagbati, MS Lu o hindi, MS Shen. Maligayang pagbati, Boss Shen. Tatay, umiti ka. May picture pa tayong kukunan mamaya. Boss Shen. Kakatanggap lang ng abiso mula sa korte. Zina Jiangqian at Limeng. Ay na-diagnose na may schizophrenia dahil sa labis na stress. Ipinadala na sila sa mental hospital para magpagamot. Alam ko na, Xiao. Bilisan mo, magsisimula na ang ribbon cutting. pupunta na ako. Sabay tayo. Atlo, dalawa, isa.